Alam mo ba yung accounting ratios? So, alam mo ba sa accounting, meron tayong tinatawag na accounting ratios or mga formula na ginagamit to check kung kumusta yung business natin. So, magandang araw sa inyong lahat. This is Iza Estinopo and I am a certified public accountant. And ngayon po ay nandito po tayo sa episode 5 ng ating Negosyo at Numero podcast kung saan nagkukwento po ako ng mga bagay tungkol sa accounting, tungkol sa tax, tungkol sa numbers na ginagamit po ng business owners at makakatulong po sa bawat business owners para mapanatili po at ma-scale up ang kanilang mga negosyo. So, yung ratio, naaalala ko, inaral yan nung elementary and mahirap siya kasi parang may mga fraction siya. Tapos, medyo mahirap siyang intindihin during that time nung elementary ako. Pero, alam niyo po, dito sa accounting, meron po tayong tinatawag na mga accounting ratios at wag po kayong mag-alala kasi meron naman po tayong calculator. Hindi naman po tayo kailangan mag-memorize. And also yung mga formulas, pwede nyo naman po yan ilista. Ayan, hindi naman po yan kailangan i-memorize. Hindi naman po tayo nag-e-exam. Pero, pag-usapan po natin yung mga financial ratios or accounting ratios na tinatawag. Hindi po ito math class, huwag kayong mag-alala, wala kayong i-memorize. May calculator at mayroong listahan na pwede po ninyong tignan sa tuwing kayo po ay magko-compute. Kasi po alam niyo po, itong accounting or itong financial ratios na ito, hindi lang po ito for the sake of makompute mo siya. Ginagamit po ito for your business decision making. So, bakit nga ba kailangan din itong mga financial ratios na ito? Gaya ng mga nasasabi ko during my past podcasts and at the same time during my past contents sa social media, yung accounting records po ay mahalaga for business decision making. And nakikita mo doon kung kumusta yung business mo. Pero alam mo ba, meron din pong isang secret na actually, this is not a secret. This should not be a secret. Dapat alam ito ng mga business owners na meron po tayong mga financial ratios kasi minsan kapag makikita natin yung, for example, yung balance sheet, for example, accounting report, financial position yan ng business mo, kumusta, magkano na yung assets mo, liabilities. So, alam mo ba na meron kang pwedeng gawin na computation which is financial ratios na makikita mo yung relationship ng numbers, not just the balances. Like for example, sa balance sheet makikita mo magkano na yung cash mo, magkano na yung loan mo sa bangko, magkano na yung balance nung principal ng inutang mo sa bangko. For example, yes, makikita mo yan sa balance sheet, but dun sa financial ratios, ang nakikita po doon ay relationship ng bawat numbers na nakalista sa balance sheet mo, sa income statement mo, etc. So ito yung mga sample questions na nasasagot ng financial ratios. Example, kaya ko bang mag-survive ng slow month? 'Di ba? So another question, healthy ba ang margins ko? Mabilis ba umikot ang pera ko? May pera ba talaga? O nakastock lang sa assets? Ready ba akong mag-scale o baka malunod ako sa gastos? So, ratios or financial ratios, basically, pwede nating maihanlin tulad sa business warning lights. Okay po, so dun sa financial reports, makikita natin kung kumusta na, magkano, and for the financial ratios, makikita mo yung mga red flag or warning. Kapag alam mo ang financial ratios, mas magiging confident ka to do your business decision making. So, bibigyan ko po kayo ng mga example ng financial ratios na pwede ninyong gamitin sa inyong business. First set of ratios, liquidity ratios. Ibig sabihin ng liquidity, may enough cash ba? Or kaya mo bang mag-survive ng slow month? So, meron tayong dalawang basic ratios. Number one is yung current ratio. Ang formula ng current ratio is equals
current assets divided by current liabilities. So ang tinitignan dito o yung tanong na sinasagot ng ratio na ito ay may pangbayad ka ba sa short-term obligations mo. So pupunta ka sa balance sheet mo, hahanapin mo yung total current assets mo and then hahanapin mo yung amount ng total current liabilities mo, i-divide mo sila. Okay, sa ibabaw yung assets, then sa ilalim yung liability. So, kapag above 1.2, siguro sabihin na natin 1.2, 1.3, medyo safe. Ibig sabihin, there is enough cash or there are enough resources for you to pay your current obligations. Pero kung below 1, ibig sabihin nun, kung below 1 ang sagot, dun sa nag-calculator ka, tapos less than 1 ang sagot, ibig sabihin, medyo delikado yan. Ibig sabihin, mas malaki pa rin ang amount ng current liabilities mo against dun sa current assets mo. Ibig sabihin, kulang ang current assets mo to cover your current liabilities. Another ratio is the quick ratio. Magkamukha lang sila ni current ratio. Pero, pagdating dito sa quick ratio, medyo lilimitahan natin instead of using all of the current assets na makikita mo sa balance sheet mo, pwedeng ang gamitin mo na lang ay yung cash and receivables mo. Or current assets minus inventory, yung gagamitin mo. Then divided by current liabilities. So, ang sinasagot nito ay, of course, this is quick. Okay po, ang sinasagot nito is now na. As in, kahit ba walang benta ngayon, kaya mo bang mag-survive? Kasi po, 'di ba, kapag may benta, may cash or may receivables, no? So, ibig sabihin, titignan mo kung kahit wala ka bang binebenta or wala kang benta ngayong araw na to or itong week na to, kaya mo bang mag-survive? Kasi po, ang current liabilities, they are indicators of immediate need for cash or immediate obligations like pambayad ng kuryente, for example, or pambayad ng mga short-term loans, pambayad ng sahod. Yan. So, another set of financial ratios. Bigyan ko po kayo another set, profitability ratio. So, yung profitability ratios, ang tanong na sinasagot nito ay healthy ba ang margins mo? So, yung margin is equals to tutubuin natin sa ating business. Diba po? Meron tayong gross profit margin, may net profit margin. Ibig sabihin, yun yung pinakakita natin, o kikitain or tubo natin. Okay po, so meron tayong three basic examples ng profitability ratios. Malalaman mo talaga bang kumikita. Gross profit margin. Okay, so ang gross profit margin, this is yung pinakatubo mo. Pero hindi mo pa nililess yung mga lahat ng mga expenses mo pa na iba pa. Pero yung gross profit is basically magkano talaga yung tinutubo mo per item. So ang formula nito ay gross profit divided by sales. So, ang tanong dito, gaano kalaki ang natitira after direct costs? Kasi nga po, ang gross profit ay yung pinakatubo mo after deducting kung magkano yung cost ng binibenta mong produkto or ng direct cost na tinatawag. Another profitability ratio that I will tell you or I will make kwento ay net profit margin. Pag sinabing net profit, iba kanina gross profit tayo. Pag net profit naman, ililes mo pa doon yung mga iba mo pang expenses like yung administrative, etc. So, ang tanong dito, gaano kalaki ang natitira after all expenses? So, that's net income divided by sales. So, makikita mo yung percentage mo, pwedeng 5% o 'di ba? Kung syempre 5% masyado nang mababa 'yun, 'di ba? So, ibig sabihin, dapat medyo gagalingan mo pa or i-optimize mo pa yung operations mo, 'di ba? So, doon mo makikita 'yon. Gaano kalaki ang natitira after all expenses. Meron din tayong tinatawag na return on assets or ROA. Ang formula nito ay net income divided by total assets. So, ang question na sinasagot nito, nagpapakita ba ang assets mo ng tunay na balik sa negosyo mo? So, 'di ba? So, ibig sabihin dito sa return on assets,
gaano nagre-return papunta sa assets yung efforts mo to sell or to do business or to operate as a business. So, kung kunyari mataas ang sales mo, dito sa profitability ratios na to, pwede mo siyang gamitin to assess. Kung kunyari mataas ang sales mo pero mababa ang margins, ibig sabihin hindi yung sales ang problema, pwedeng may problema ka sa operations, sa pricing, or sa efficiency. So, something like that. Another set of ratios that you can use in your business ay yung efficiency ratios. So, gagaano ka ka-efficient gumamit ng pera at assets. So, ito yung pinaka-revealing na financial ratios kung makikita mo dito kung mabilis bang umiikot yung pera mo o natatali or natutulog lang sa inventory, receivables, or equipment. So, another one of those ay inventory turnover. Ibig sabihin, gaano kabilis gumalaw ang stocks mo. Pag sinabing turnover, gaano kabilis magpalit-palit or umikot. So, ang formula nito ay cost of goods sold divided by average inventory. So, kung gusto niyo pong makita yung detailed computation nito, meron po tayong masasearch niyan sa Google on how this formula works. Ayan. So, yung inventory turnover, pag ginamit mo yan sa business mo regularly, makikita mo kung gaano kabilis o kabagal or kung natutulog ba yung pera mo sa inventory. Another ratio is the receivable turnover. Gaano kabilis makasingil? Baka naman sobrang bagal, no? Ang formula nito ay sales divided by accounts receivable. And another is yung asset turnover. So, sales divided by total assets. So, pwedeng masagot yung tanong na magaling ka bang magpalago gamit ang assets mo or nagagamit mo ba na yung assets mo efficiently para sa lumalaki mong business. So, ibig sabihin kasi ng mabagal na turnover, kapag slow turnover kasi ang ibig sabihin, mabagal dumalo yung pera, mabagal pumasok para doon sa mga doon sa receivable turnover, matagal pumasok yung pera. Pagdating naman sa inventory turnover, mabagal din pumasok yung pera kasi nga yung pera mo nakatulog doon sa inventory mo na nakastore sa iyong bodega or sa warehouse. So, those are some of the ratios that you must check. Pwede mo siyang gawin quarterly, no? Makikita mo doon kung healthy ka ba, pagod ba yung cash flow mo, may hidden leaks ba, ready ka ba mag-scale. So, after this episode, tanungin mo ang sarili mo nitong tanong na to. Do I know my business ratios? Or nagbabasa lang ako ng P&L once a year? If you want clarity, control over your business, you can start using ratios. They can be your health metrics for your business. So, numbers don't lie, but ratios also reveal the truth. So, thank you so much po. This has been Iza Estinopo. Abangan niyo po ang mga susunod na episode ng Negosyo at Numero. God bless us all!